So, mga sangkay, masyado pong mahabang panahon na itong digmaan dyan po sa Ukraine at Russia. At hanggang ngayon, mga sangkay, wala pa rin pong nadideklara kung sino talaga yung panalo. Do mas takala lamang ang Russia, mga sangkay, pero hindi pa rin po sumusuko ang Ukraine. Ngayon, no, may balita na posible daw pong gumamit na ng nuclear ang Russia. So, anong mangyayari dyan? Alam nyo kapag ginawa yun? Gugunawin ng Russia ang buong Ukraine. Kasi sobrang delikado po talaga ng weapon na yan, mga sangkay. No, pag-usapan po natin. Bago tayo magpatuloy, shoutout po sa lahat ng mga nanonood ngayon dito sa Sangkay World Talks, kung saan dito lamang po natin pinag-uusapan yung mga pandaigdigang balita. Alright? So, sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. So, ngayon mga sangkay, eto kasi ang ganap. Ayon po dito sa balita, Russia at Belarus posibleng gumamit ng nuclear weapon laban daw po sa Ukraine. O ba, mga sangkay, delikado po yan. Kung totohanin po yan nila, mga sangkay, talagang masasabi po nating yan na po yung pinakamalalang gagawin ng Russia sa Ukraine. Kasi yung nuclear, guys, yan po yung last option. No, sa panahon po natin ngayon, hindi po yan gagamitin ng normal o itong kagaya ng digmaan ngayon ng Amerika laban po sa Iran. Hindi po gagamitin yan ng ganun-ganun na lamang. Maliban na lang mga sangkay sa mga pagkakataon na no choice. No? Hanggat maaari, kailangan pigilan kasi nga po, delikado po yan. Nakisali sa pagsasanay ng kanilang nuclear capabilities sina Russian President Vladimir Putin at Belarus President Alexander Lukashenko sa pamamagitan ng video conference. Sa gitna ng military drill ay may mga pagkakataong sila mismo ang nagbibigay ng utos kung paano gagalaw ang kanilang mga tauhan. Nilinaw ni President Putin na ang nuclear drill ay regular na lang ginagawa sa layong ipagtanggol ang kanilang soberanya. Yan ang pinaka nakakatakot mga sangkay na weapon ngayon ng mga malalaking bansa. Dahil kapag nagkaipitan at nagkaputukan, isang ano lang yan eh. Isang nuclear lamang po ang pumutok sa isang lugar. Natatargetin. Puputok na po yung nuclear war. Na yun po ang tingin ko kung sasabog po yung yung World War III, yan na po mga sangkay yung magiging yan na po ang magiging malaking digmaang pandaigdigan na magaganap sa buong mundo. Kasi I'm sure gagamitin po ang nuclear dyan. No? Isipin nyo, ilan mayroon ng nuclear itong Russia. Yung pinakamalakas na nuclear nasa kanila. Ganon din po yung Amerika. Sobrang dami din po nilang nuclear. China, so talagang delikado ito. Вместе с тем, учитывая рост напряженности в мире, появление новых угроз и рисков, наша ядерная триада, как и прежде, должна служить надежным гарантом суверенитета. So talagang mahalaga sa kanila itong nuclear. At tingin ko ito rin po yung pumipigil sa NATO na lusubin ng Russia. Kasi alam po ng NATO, mga sangkay, kung ano po ang kakayahan ng Russia at mayroon po silang pinakamalakas na nuclear. Суверенитета союзного государства России и Беларуси. Ngunit binigyan din niya ang kondisyon na posible nila itong gamitin kung kakailanganin, lalo na't nasa gitna ito ngayon ng laban sa Ukraine. Уже отмечал и вновь подчеркну, использование такого оружия, ядерного оружия, это крайняя, исключительная мера обеспечения национальной безопасности наших государств. Ayon naman kay President Lukashenko, hindi nila intensyong manakot, ngunit nais lamang nilang ipalabas ang kanilang kakayahan upang iparating sa lahat ang kanilang kapasidad, lalo na sa aspetong nuclear defense. Gagamitin nila ito kung mangangailangan ng ipagtanggol ang kanilang shared territory ng Russia. Binigyan din ng Belarusian leader na importante na alam nila kung paano ito gamitin. Да, я вас абсолютно поддерживаю. We are absolutely not threatening anyone, but we do have
such weapons. Никому абсолютно не Hindi daw nila угрожает. tinatakot ang mga Но bansa. у нас есть такое оружие, и мы готовы всячески защищать наше отечество от Бреста до Владивостока, наше So совместное. gusto lang nila ipakita daw mga sangkay na yung kanilang bansa ready just in case magkaroon ng banta, no, ng pag-atake. At meron po silang mga weapon na napakadelikado. И будем делать это всячески. Вот единственная демонстрация с нашей стороны, я думаю, вы с этим согласитесь. Мы должны уметь этим пользоваться. Tugon ito ni Lukashenko sa mga pahayag ni Ukraine President Volodymyr Zelensky na magpapadala ito ng tropa sa northern region kung saan border ang Belarus. Начали Kaya pala, alam nyo mga sangkay itong presidente po talaga ng Ukraine. Itong digmaan na to, pinagkakapirahan po yan ng presidente ng Ukraine. Ngayon, mga sangkay, kaya nga ayaw po niyang matapos yan Ayaw niyang matapos yung digmaan na yan. Kaya nga, itong si President Trump nababanas na po dyan mga sangkay kasi hinuhut-hutan daw po yung Amerika. Pinagkakakitaan nitong presidente ng Ukraine. очень интенсивно кричать о том, что завтра Россия на них нападет. Они как будто готовят, информационно готовят атаку на нас. Kasi pinaplano pala ng Ukraine na pumunta sa lugar na kung saan nandun po yung teritoryo nitong Belarus. So, kaya pinapakitaan nila po ngayon ng puwersa na just in case gagawin ito ng Ukraine, may paglalagyan po sila. Это меня настораживает. Поэтому мы всячески будем к этому готовиться. Aniya wala silang intensyong makisali sa giyera ng Russia at Ukraine, pero kung aatakihin aniya ang kanilang teritoryo, Ayan na. hindi ito mag-aatubiling gumanti ng kahit anong armas, kahit pa ang armas nuklear. Nako, yari ang Ukraine dito. Kasi ito talagang Ukraine wala Ayaw po talaga tapusin yung digmaan. Nakailang beses na po yan mga sangkay na gumawa ng paraan si Trump na magkaroon ng peace talk sa Amerika, sa Russia. US na mismong gumagawa ng paraan para po magkaroon ng pag-uusap. Pero itong Ukraine nga pong, itong presidente ng Ukraine, itong may problema. Kasi ayaw po niyang matapos itong digmaan. Как только напали на нас, So, the moment they attack us, the moment they commit aggression, they will immediately get a response. Ito mabigat po na pahayag ng presidente ng Belarus. как только осуществили агрессию, сразу получат ответ. Всеми видами оружия. В противном случае With every type of weapon. Otherwise, why do we keep it? So, talagang gagamitin nila yan, mga sangkay. Itong mga malalakas na weapon nila. At hindi na nga po siya paligoy-ligoy pa. Nuclear weapon ang kanilang gagamitin laban po sa Ukraine. зачем мы его держим у себя? Ang Russia-Belarus military exercise ay pinakamalaki na sa kasaysayan ng dalawang bansa. Aabot sa 64,000 na mga sundalo ang nakilahok at mahigit 7,800 na units ng military equipment ang ginamit sa ginanap na pagsasanay mula May 19 hanggang May 21. Gamit ng mga ito ang nuclear dummy heads at ballistic missiles. Raven Camp. Okay, so ayan mga sangkay, ano po ang inyong opinion tungkol dyan? Pambihira. Lumalawak po itong digmaan. May pinaplano palang paglusob itong Ukraine sa border naman mga sangkay ng Belarus. At mukhang gagamitan po sila ng nuclear kung gagawin ito ng Ukraine. Alright, so ano po ang inyong opinion? Comment down below. Huwag niyo pong kalimutan na i-subscribe yung ating YouTube channel. God bless everyone.